Number one mistake ko when I started my first business, I resigned from my job. Nag-dive ako agad sa business ko. Yes, year 2006 noon, may friend ako na nag-propose na mag-entertainment business daw kami. Yung pa-concert sa school, nag-dive in lang ako not knowing that that business can die or that idea can die. And it did outright, no? So that was a very big mistake for me. Kaya if there is something na I can pass forward na message is that dapat kung gusto mo talagang mag-start ng business and it's your first time or wala sa family mo ang may background sa business, like ako, no, I suggest po na pagsabayin niyo po muna yung work at negosyo. Yes, lalo na kung kayo ay nag-uumpisa pa lang or may plano ka talagang magnegosyo one day, you need to keep that job first, no? Yung job kasi will pay for your mga fixed costs, diba? Yung mga maintenance mo para mabuhay, makasurvive, yung pamilya mo, yung pagsustento mo sa kanila, sa sarili mo. Pero yung ginagawa natin o ginagawa mo sa negosyo mo, yan po yung magbubuo ng pangarap natin. Kaya mas maging wise po na habang tayo ay nagtatrabaho ngayon, mag-umpisa na pa tayong mag-raket-raket, no? Hintayin mo muna itong lumago, nung kikita ka na ba dyan? Tapos kapag nagkaroon ka na ng feels about the negosyo, yung paano yung galawan, tapos nakita na po natin na natatapatan na po niya yung current salary natin, say for example like 6 to 12 months, ayun, pwede na po talaga tayong mag-isip, no, na mag-resign. Kasi, like, kung ganun nga po yung nabibigay niya, and kung sa tingin mo na kapag nagbigay ka pa ng additional effort, no, or full-time effort, madodoble niya ba yung business, like say in a short period of time, like 1 year to 2 years. So, mas maganda yun. Talagang ito talaga yung building blocks, no, para talagang matupad natin yung ating big dreams, no. So, pwede na natin i-consider na mag-resign. Kaya nga, para sa mga taong natatakot na mag-umpisa, this is the best option po, no, na pwede kong ma-advise. Create a side hustle muna while nasa work ka. Marami pong mga options dyan, no. At kung gusto mong i-consider yung ginagawa ko, pwede mo itong gawin part-time at online. Be a financial educator like me and I will guide you sa mga diskarte. PM mo lang po ako.